Ay, di ba, kung nakikitanggal lang yun, yung isa magkasamad-samad Di na gini. kuwan. Ay gini kay mawa gina siya. Oo. Mura yang kuan. Kini ba ini? Ora yang karbon man ni. So, wa gyud ni kuwan. Gibungkag ni. Deo. Wa ni kuwan no. Mura gigas-gas-gas-gasan na siguro diha nila. So, ito guys. Fuel injector ng Ford 2.0. So, pinatest na natin to sa testing center. Ang naging problema, walang bumubuga, stuck up siya, walang bumubuga. So ngayon gagawin natin yan, i-dismantle natin yan para bumuga. So dismantle natin yan para bumuga siya. Ito, para bumuga siya, i-dismantle natin yung plunger ito dahil karoon ng stuck up. Kaso walang special tools yung calibration. Iba kasi yung special tools nito. So ito, titingnan natin to kasi bumabalik-balik yung issue. So hindi natin masungkit. Kuha tayo ng panungkit. One hands lang tayo guys. Natin. Ito lang, hindi mahugot. So ayan guys, tanggal na natin. So medyo may kalawang siya. Ayan, may kalawang siya sa lalim. Tapos dito okay pa naman itong ano niya, pero hindi pa ganun kaitim. Pero bakit may kalawang siya? Yan yung ano guys natin. Ito yung fuel niya. Fuel. Wala siyang tubig pero may kalawang. So ibalik lang natin to guys. Balik natin, linisan lang natin. Ayan guys, linid muna natin kanina. Linid muna natin kanina dahil hindi na-bleed. So hirap anda rin pag may hangin. Mandar na siya.
Dumi. So ito na sir, tapos na yung injector. Ito, tapos na yung injector cleaning, tapos cleaning, testing. Yan, tapos na cleaning, testing. Ito, cleaning, testing, tapos mayroong mga pinalitan na parts. Yung valve niya, mayroong pinalitan na ano. So yung pinalit din ano lang, surplus. Para matest yung performance niya, pero kumana na yan doon sa ano, machine. So pinatest natin. So ito guys, tinanggal natin ulit itong original niya. So matapos natin itong linisin, so tinanggal ulit natin dahil same issue siya. Itong fuel injector, dahil mababa nga yung kuryente niya sa coil dito sa uluhan, mababa. So tinanggal na lang natin yan, binalik natin yung replacement na same din yung issue. So yan, tinanggal natin, same yung issue niya, tinanggal natin dahil hindi talaga pwede yung replacement. Pagka ganito talaga, original dapat, original, hindi replacement na mga parts, or hindi surplus, kasi minsan yung surplus talaga magkakaroon na ng error. Pati ito fuel rail. So paandarin na natin guys, ito yung remote nya. So paandarin na natin, ginabi tayo kahapon pagkabit. So paandarin natin kung kakaroon ba ng starting nya. Ang problema nito guys, kasi sira na yung original nya. Ngayon nilagyan ng surplus or I think replacement to. So magkaiba yung part number nya. So mayroon kasi tinatawag na superseded or upgraded na part number, pero kailangan original galing sa Ford, hindi yung iba yung ano, iba yung replacement. So ngayon paandarin natin kasi baka kailangan nating mag-bleed. So ignition on, umaandar naman kasi ito, pero andarin natin guys kung andar. So ignition on, off natin para magkaroon ng pressure muna sa fuel nya system. Ayun, so pandarin natin.
umaandar siya. So wala siyang check engine. Ito yung ano niya, issue. Walang check engine pero nagle-limp mode siya. Yan. So ang ating ano ngayon ay tingnan natin kung ano. So nawala na yung power steering assist niya, problem. Dahil bago na yung kinabit na motor sa power steering. So ang naiwan na lang itong hell descent control fault, key battery low replace zone, pre-collision assist not available, may bangga kasi to, service advanced track, check brake system. Yun. So about sa brake lang yung naiwan ito. So ngayon naglinis tayo ng fuel filter. Tinignan natin bagong kabit yung fuel filter. Pangalawa yung injector. So may concern din ako dito guys about sa engine oil, kaya grabe talaga kay itim. So kailangan na i-change oil ulit ito. Tapos itong natin, itong problema sa limp mode. So yun, umandar naman siya guys. Binalik na lang natin yung replacement na surplus. So andar siya. Tingnan natin kung may power. So may power siya. Ayan. Pero kailangan natin change oil to ulit kasi iba yung parang magaspang yung andar ng makina. So yun, palitan natin ito ng 0W30 or 5W30 na polysynthetic. Request natin kasi baka may doon nagkakaroon ng problema sa kanyang oil pressure, kaya yung camshaft niya ay nagkakaroon ng problema rin. Tapos nagle-limp mode. So patay natin, tingnan natin kung mayroong check engine. Ang problema nito guys kasi ayaw talaga lumabas yung check engine. So may possible kasi na computer, bakit hindi naglalabas ng check engine. May possible rin kasi na doon sa mga binanggit ko. So yun, check natin to, may check engine. So ang problema nito ay doon sa limp mode lagi. So patay natin. So ito yung ayan, may check engine siya na lumalabas na icon, pero sa problem niya walang lumalabas. Ayun may nginig minsan. So accelerate natin kung mayroon pa power. So may power siya. Problema pagka nanakbo to 80 to 100 km, minsan napuputol yung performance ng makina, nagle-limp mode. So yun, update ko kayo guys.